Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Sige, maganda yung topic natin today. Kasi, nakagawa ako nito pa konti-konti, pero sige ngayon magko-focus tayo, no? Una, kailangan diagnose ng doktor. Okay, hindi pwedeng sarili lang, kayo lang nag-diagnose. Kahit yung mga lab test niyo, hindi pwedeng nakalagay dun sa lab test niyo normal. Kailangan yung doktor pa rin ang magbabasa. Okay, bakit? Kasi kahit naka-normal yan, marami kailangan i-consider, marami kailangan tingnan, baka nasa border ka na, or etc. So, madaling salita, huwag kayong aalis sa doktor, kailangan pabasahin nyo sa doktor. So, Dok, ano to? Normal ba to? Okay ba ako? Ganon. Pag sinabi niya, oo, pwede, normal. Dok, ba't ganito nararamdaman ko? Okay. Kasi baka sa nervyos na yan. O baka may depression ka. Ikaw ba, kunyari, ikaw ba ay sa loob ng 6 months, meron ka simptomas ng anxiety, kailangan 6 months. Ang depression naman, ikaw ba yung sa loob ng 1 linggo, wala kang tulog, ang daming criteria para ma-diagnose ka, no? So marami. So it takes, like kunyari sa anxiety, even schizophrenia, 6 months dapat na merong matinding mga simptomas, at least 1 buwan. Okay, kasi yung 1 buwan na yun, aapekto pa yun ng ilang buwan sa'yo. Okay? So, ganun ka-aral, no? Yung mga mental condition na yan, kaya hindi pwedeng kayo lang ang magda-diagnose sa sarili ninyo. Okay? Sige, ano i-discuss natin today? Ayun na, klarong-klaro. Dapat may doktor, at may mga mental condition na hindi basta-basta nakukuha sa mga therapy lang, na mga psych therapy, no? Mga ganon. Kaya hindi nakukuha. Halimbawa, ang schizophrenia. Schizo, ibig sabihin nun, schizo is split, no? Phrenia is brain. Pero mali yung sinasabi nila na split mentality, no? Ibang disorder pa yon, okay? So split personality, mali yon, no? Hindi ibig yun sabihin yun na yon. Kahit ginamit niya yung word na schizophrenia. Okay? So, yun. Okay. So, bakit natin pinag-uusapan ito? No? Kasi maraming nagtatanong yung word na takot silang mabaliw. Okay. Sabi ko, una, ano ba ang definition ng baliw? Okay? Kasi tayong mga Pinoy, may sarili tayong word, baliw. So, ang ibig sabihin natin sa baliw, karamihan, pag tinatanong ko sila, yung sinasabi nila yung wala sa sarili, no? Wala sa sarili, yung taong naglalakad sa kalye na wala sa sarili, nakatulala, o kaya tumatawa mag-isa, parang may kausap na tao pero wala naman. So, yung taong nakahubad sa kalye, naglalakad, okay? Ano pa ang mga ibig nyo sabihin pag sinabi nyong baliw? Basically ganun, ano? Yung wala sa sarili, kung ano-ano mga pinagsasabi, no? Walang sense. Kung ano-ano mga pinagsasabi, niya. Okay, tanungin mo, walang sense talaga. Kunyari, sinabi niya na, anak, kamusta ka na? Sabi ng anak, Nay, yung professor ko gusto akong patayin. Ha? Professor? Teacher niya gusto siyang patayin? Pwedeng totoo? Pwedeng baka may mental disorder yung bata o yung tao. Okay? So, ito, sana maganda yung audio ko ngayon. Nagtataka ako bakit ganun yung audio ko last time. Nakakainis. Pero hayaan nyo na. Ganda pa naman nung topic ko nung nakaraan. Yung takot sa sariling pag-iisip. Okay? So, ito na, no? Lalo na yung mga karamihan sa inyo na takot mabaliw. Okay, yun yung, at least define ko kung anong ibig sabihin sa inyo ng baliw. Baka iba yung definition nila ng baliw, pero yun yung premise natin, yun yung pag-uusapan natin. Okay, so most likely yung mga ganong klaseng simptomas, yung walang sense yung salita, kung walang sense kausapin mo, parang wala talaga, wala ka makuhang sense, no? Ano ba yung sabihin ng sense? Matino. Okay, walang matinong words,
or idea, wala, iba-iba. So magulo, no? So yun, no? Isa yun sa mga symptoms. So ang schizophrenia, ano yan? Kailan ba nangyayari yan? Okay, una, hindi talaga nila ma-pinpoint kung ano yung rason ng schizophrenia, pero ang daming mga teorya. Yung mga tipong sa states, sa US, kadalasan doon yung mga batang pinanganak ng winter kasi nga naman malamig, may sakit, may virus yun na something, so napunta doon sa bata, so pwede siya mag-develop ng schizophrenia. Ano pa? Well, namamana siya. Kung halimbawa ang nanay mo ay may schizophrenia, mataas ang tsansa na magkaroon ka, pero mataas lang ang tsansa, pero not necessarily. Ibig sabihin, hindi porket ang nanay mo may schizophrenia, magkakaroon ka rin. Pero kung meron ka ng mga simptomas at lumalabas at nalaman na ang nanay mo meron, maaring mas madali yung diagnosis na kasi ang nanay niya meron So meron siya, okay? So ayan, may simptomas makita 6 months na ito ginagawa, okay, ganyan, ito nangyayari, yan. So most likely, okay, o kaya mayroon din silang research na kapag ang kambal mo meron 50% meron ka, o isipin nyo yung 50% wala, so kalahati meron. Ibig sabihin, not necessarily porque may kamag-anak, may nanay, pwede ring wala. Klaro ha, para mawala yung mga takot, okay? At ngayon, kung meron man, nagagamot po yun, nagagaling. Huwag tayong tatanga-tanga, okay? Kasi natatakot lang naman tayo kasi wala na, mamatay na ako. Mag-isip po tayo ng maayos, hindi po ganoon ang buhay, okay? Init, hindi ako Hindi ganun ang buhay. Ang buhay po ay may gamot, may doktor, may mga nag-aral kung ano yung kondisyon natin. Lalo na sa panahon ngayon, 2024 na. Halos lahat ng sakit, halos, no? Pero siyempre, may iba pa rin mga sakit na hindi wala pang aral, walang gamot. Ganun talaga. Pero ang mental condition, gaya niya, schizophrenia, hindi talaga maitukoy, hindi talaga masabing 1 + 1 = 2, wala. So ganun yun, okay? So ano yung mga causes? Sige, pag-usapan natin. Yun nga, although mga teorya siya hindi talaga masabing, halimbawa COVID, si COVID merong virus specifically that causes COVID. Itong schizophrenia, walang ganun, okay? Pero mga teorya nga lang, maraming mga teorya. Ano pa ba mga teorya na pinanggalingan? Environment. Paano ba pag environment? May trauma ka, no? May trauma. Tapos sinasabi pa nila, ito medyo tatalon ako. Sinasabi pa nila na violent daw ang mga tao may schizophrenia. Mali yun, okay? Myth lang yun. Kadalasan sila yung biktima. Hindi porket ang tao may schizophrenia, sila yung mananakit. Kasi yung mga tao takot agad Ay, may schizophrenia yan. Ano yan? Violente. Mali po yun. Mali. Okay? Kadalasan sila ang biktima. Ayan ha, haklaruhin natin yung mga ganong pag-iisip. Porket ba may sinabi schizophrenia, baka saktan ako nito. Hindi po ganon. Ayusin natin yon, ayusin. Okay? Mali yun. Okay? Sige. Iniisip ko kung ano yung mga other ways, other reasons, no? Yung mga teorya. Pumasok lang kasi sa utak ko yung winter yung parang ano ko talaga, ba? Halimbawa, okay, yung mga pinanganak daw na mga cesarean, ayan, isa daw yan, pero teorya siya ha, teorya, okay? Poor yung pagbubuntis ng nanay. Common naman, parang sa lahat naman ganoon naman talaga ata. Okay, pero yun lang, no? Ang punto is walang makakapagsabi. Okay? Pero ano kailangan niyo malaman dito, okay? Lumalabas ang schizophrenia sa mga lalaki at the age o although meron ka na niyan, no? Lalo na kung pinanganak ka pa lang, meron ka na Pero lalabas na yung mga simptomas mo, yung klarong simptomas sa mga batang lalaki, sa mga lalaki, mga nasa 20s. Ang babae medyo mas matanda, 30s,
Okay? Doon lumalabas yung mga simptomas. Again, kahit may simptomas, hindi po ibig sabihin dead end na, end of the world na. Tandaan ninyo, mas madaling maagapan, mas bumabalik, no, ang buhay ng taong may mental condition, hindi lang schizophrenia, marami pa, no? Basta madaling maagapan, maayos, madali pong makabalik sa buhay. Okay, ibig sabihin makabalik sa buhay, functional na ulit, makakapagtrabaho, may anxiety, may konting depression, pero ang punto is nakabalik na siya sa buhay niya, kaya niya nang kumita para pakainin yung sarili niya at pamilya niya. O yun lang gusto ko ibigay sa inyo para mawala yung inyong takot. So okay, usap na ano yung mga simptomas. Okay, 3 ang simptomas ng schizophrenia. May positive, negative, at cognitive. Okay, positive symptoms, negative symptoms, at cognitive. Pag positive symptoms, ito yung mga simptomas na mas active yung dating. Yung mga tipong may hallucination, delusion. Tandaan na yung mga, pag sinabi positive, kasi parang nakikitaan talaga siya ng kakaiba. Yun ang positive. Pag negative naman, ito yung mga withdrawn na symptoms. Yung bang hindi lumalabas ng kwarto, nag-isolate na, down lagi, malungkot, nawala na yung sigla sa buhay, ayaw na lumabas. Kapareho, pansin nyo pwede siyang kapareho ng mga depression. Okay? Kaya dapat kailangan 6 months yung diagnosis. Kasi kailangan dapat klaro na baka naman hindi naman schizophrenia yan, baka naman depression yan, or baka kung ano-ano pa mga mental condition na pwede na hindi pala schizophrenia. So ang hirap talaga i-diagnose niyan. Kailangan talaga isang napakagaling na psychiatrist, no, ang magda-diagnose sa'yo. Sana yung mga psychiatrist natin matatalino at magagaling at hindi tatama rin. Kasi it will take months, no? It will take months, or depende sa usapan ninyo. Pag-usapan niyo, kailan nag-umpisa yan? Ganito. Ay, Doc, nako, ano na po ito? 13 years. Ay, 13 years. Ay, lagpas na 6 months. Sige, sa loob ng 13 years, ano man nangyayari sa'yo? Ayan, no? Yung mga doktor ngayon, nagkakaroon siya ng nagiging klaro sa doktor na, okay, ito pala yun. Okay, sige, meron siya. Ano yun? Pag sinabing may schizophrenia ka, anong problema mo? Mamatay ka na, end of the world na? Hindi po. May gamot po yun. Maayos po yun. Okay? Hindi siya end of the world. Alisin nyo yung mga takot, wag tatanga-tanga. Okay? Okay, so kailangan, at ito pa, at hindi kayo ang makakaalam nun. Yun ang maganda doon. O nga, no? Hindi mo alam yun. Kasi halimbawa ko dyan, punta tayo sa positive symptom. Ang positive symptom, mga hallucinations, delusion. Ibig sabihin ng hallucination, yung nakakakita ka, nakakarinig, nakakaamoy, nakakaramdam, kita, lahat ng senses, pero wala naman. Okay? Hallucination. Kaya meron kang mga delusions. Halimbawa, iniisip mo ikaw yung pinakamayaman sa buong mundo. Meron kang relasyon kay sino ba mga sikat ngayon na artista? May boyfriend mo, girlfriend mo, may relasyon ka kay Catherine Bernardo. Okay? Or sino to? Si Alden, boyfriend mo. Yung mga ganyan delusion, ayan, medyo kakaiba yan. Okay? Yung talagang hindi yung pangarap, talagang naniniwala ka. Okay? O kaya halimbawa, may narinig kang kanta. Yung kanta na yun, pakiramdam mo yung lyrics, talagang ikaw yung kinakausap. Pinapatamaan ka, ikaw talaga, walang iba, sa'yo lang. Ginawa yung kantang yun, kasi may message yung kantang yun, itong sinasabi niya, sa'yo lang. Yan. Yung mga ganong klase pag-isip, medyo kakaiba na yun. Okay. So, ano pa? Gusto kang patayin. No? Gusto kang patayin ng kahit sino man. Ng nanay mo, na presidente. Andyan yung NBI, SOCO, sa Pilipinas. SOCO ba? Ano yun? Hindi, no? Oo, tama. Mga nagsasolve ng crime. Okay. Yung mga iniisip mo, may FBI tayo. So, iniisip mo yung mga police, nilalagyan yung utak mo ng ganito, kaya ka ganyan mag-isip. Ayan. Medyo, pag anong mga pag-iisip natin, medyo pwede ka nang
tingin talaga sa doktor. Okay? So kailangan mo ng kaalaman na iniisip mo na ako involved sa'yo. Ay, si Coach Jeremy, ano to? May kinalaman to kung bakit ako nagkakaganito. Ayun, tatanga-tanga na tayo pag gano'n. Okay? Hindi mo kita kilala. At ito masakit kahit may ebidensya po. Hindi nila paniniwalaan yun. Kaya importanteng may gamot doon. Bakit kailangan ng gamot? Kasi kapag ang problema na natin yung mga GABA, mga neurotransmitters na yan, yung mga, napanood yung In and Out na movie, yung cartoons, di ba? May joy, sadness, anxiety, ano pa yun nandun? Disgust. Di ba maraming mga serotonins? Yun, okay? Sila yon. So para maintindihan nyo na, pag mababa pala yung dopamine ko, serotonin, ano pa ba mga GABA, glutamate. Yung glutamate mga pang excitatory. Yun yung pagbababa, hindi ka masyado excited kasi mababa eh. Kaya importante na yung gamot na iniinom doon, yun yung nagbabalanse. Okay? Wala rin kailangang pagkalalahan nandun kasi parang lang yan eh. Halimbawa, kulang tayo ng potassium. Diba yung puso natin titibok ng mabilis dahil kulang tayo ng potassium, kakain ka lang ng saging. Kaya importante talaga yung doktor, siya magsasabi sa iyo kung anong dapat mong gawin at ano yung dapat i-take mo sa katawan mo, kasi may mga kulang-kulang tayo. Para lang maintindihan nyo, kulang ka lang ng tubig o gutom ka at sama na agad ang pakiramdam mo, di ba? So yun, kaya importante yung gamot. Yung mga tao na nagsasabi na takot sa gamot, ay bahala kayo. Basta ang madaling salita lang naman, basta may doktor. Walang doktor na gusto kang patayin. Okay, tandaan mo yan. Walang doktor na gusto kang patayin. Kaya nga sila doktor, kaya nga sila nag-aral, diba? Para maging masaya ang buhay ng isang tao at bumalik sa kanyang buhay yung pasyente. Hindi yung iniisip nyo, bigyan ko to ng gamot kasi papatayin ko to. Nakakainis yung ganung isip. Huwag tayo tatanga-tanga, ha? Yung mga pinagbabasa nyo, yun lang yung mga gumawa ng sarili nilang experience, at hindi porket na experience nila pare-pareho tayo sa buong mundo. Hindi po ganon. Okay? Ang mga gamot na yan, libo-libong mga tao ang pinagsubukan yan at successful sila. Hindi ko naman masasabing tama lahat. May mga mali rin, may mga sumasabit, lalo na pag hinaluan na halimbawa ng mga corruption, gaya nung dengue na gamot, di ba? Dami namatay doon. Kasi nagkaroon na ng corruption doon, ginamit yung gamot na yun, kulang sa kung whatever. May katanganan involved doon dahil sa may mga taong mga walang hiya, mga corrupt, mga hayop, yung mga dapat sinusunog sa impyerno. Sila yun. Sila talagang galit na galit no? Sila yon, no? Hayaan nyo, matatanggap din nila yon, no? Kung hindi man dito sa buhay na yan, ako naniniwala ako sa ganun. Ganun, no? May gusto sana ako sabihin pero wag na lang, iba na lang. O sige, mabalik tayo. Okay? So, meron kang positive, yung sabihin yung mga hallucinations mo. Ikaw yung pinakamayaman, anak ka ni Yamashita na hindi nyo pa alam, na hindi pa nadidiskubre. So may mga ganun kang mga pag-iisip na napatay, napayari. Ganon, okay? Yun yung mga positive, no, na symptoms. Ang mga negative symptoms naman, yun nga. Malungkot, merong ano yan hindi acronym. Merong guide yan 5 A yun Pero ang hirap ng word, huwag nyo na isip. Huwag nyo na mga adedonia, mga ganun. Adedonia. Yung mga ganun, may hirap. Huwag nyo na, ang punto na lang doon, may 5 doon. Usually, mga withdrawn, yung mga hindi sumasali sa komunidad, sa bahay lang, malagi malungkot, mga ganun, yung withdrawn, negative. Okay? So, nagsha-shutdown siya. Ayan, sarado siya. Doon lang siya, ayaw niya na lumabas. Ang dumi-dumi ng kwarto niya, hindi siya naliligo. Ano pa? Ang baho niya na wala na siyang wala na siyang hygiene sa katawan. Pag nakita mo yung taong ganon, may problem. Not necessarily schizophrenia. Not necessarily schizophrenia. Pwedeng depression lang. Kasi ang taong depressed, pwedeng hindi maligo rin yan. Okay?
Okay? Kaya yun nga sinasabi ko, medyo matindi talagang kailangan how to diagnose a person, no? So yun din, no? Naintindihan nyo na yung positive symptom, negative symptoms. Punta na tayo sa cognitive. Yung cognitive, yung hirap na siyang makadesisyon, hirap na siyang makapag-isip. Yung paano ba, halimbawa yung mga simple, yung kanyang abstract reasoning na wala na. Paano ba sa explain yung cognitive na simple? Yung hirap siya magdesisyon, hirap siyang makapag-isip ng anong dapat niyang gawin na dapat normal naman from day to day. Hindi ako makaisip. Taga lang. Parang ganyan. Okay, parang ganito ako ngayon. Yan, hindi ko maisip yung sabihin ko, hindi ako makagawa ng sample. Joke lang, ha? Okay? So talagang pwedeng makakalimutan ko lang o sobrang bilis ng utak ko. Not necessarily schizophrenia. So yun yung sinasabi ko na mahirap i-diagnose yan. Okay? So yun, ayan yun, sa sunod na video mag-isip ako ng magandang sample. Basta yung pang day to day. Halimbawa siguro yung anak mo bagsak sa grades, nahirapan ka ngayon kung anong gagawin mo sa kanya, magagalit ka ba o ano. Pangit ng sample, wag na lang yan, mag-isip na lang ako ng bago. Kasi yung utak ko ngayon tumatakbo kung ano yung sasabihin ko pa eh. O sige, okay na tayo, ha? Positive, negative, cognitive. Basta yung cognitive, basta hindi siya makapag-isip ng pang day to day lang. Hirap na siya. Siguro ano susuting? Hindi, parang walang sense kasi pag sinabi ko yun. Yan yun na, basta ganun. Okay? So yun yung mga simptomas ng schizophrenia. Okay? Pero again, dapat at least 6 months or matindi yung mga simptomas na 2 doon sa 5 meron nangyayari yon sa kanya para masabing okay, ano na to, papasa to sa schizophrenia, pero itingnan pa natin maigi, baka mamaya depression lang yan or whatever, no? So yun, ngayon again, wag po ang makakaalam lang yung tao sa paligid mo, kasi hindi mo naman, halimbawa may kausap ka, kunyari may katabi ako ngayon, may kausap ako, nakikita ko ng ibang tao sa labas, wala naman pala akong kausap, pero sa akin talaga may kausap ako, may kasama ako dito sa kotse, nakikita ko ng kabilang kotse ngayon, sino kausap mo, mamang yun? Wala naman. Okay? Yung kunyari totoong talaga na ipag-usap ako na, hay, anong kainin mo? At talagang nakikita dapat, hindi multo. Baka inisip nyo parang mamaya wala na. Hindi, totoong tao talaga siya, totoong boses, totoo. Kung paano nyo ako nakikita, kung paano nyo ako naririnig, ganun dapat yung experience. Hindi yung tipo parang, ay guni-guni, may nakita ko, wala na. Hindi ganun. Hindi siya multo, okay? Hindi ganun, ha? So, ganun, okay? So, makapagsabi nun, sabihin mo, bakit si Coach Jeremy tumatawa mag-isa? Abo, nakikipag-abulan pa. Nakikipag-abulan. Mag-abulin mo ako, mag-isa ka lang, diba? So, yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, teka, kaiba na to. Talagang parang may tao, wala naman. So, makakapansin nun, ibang tao, hindi ikaw. Kasi, sa iyo, totoong-totoo yun. Pero syempre, aabot din sa magtataka ka na, ha? Ay, ano, kausap ko, siya si ano, ganyan. Hindi ma-realize mo, wala, sa isip ko lang pala lumalabas yun. Hindi pala na. And then, pag ganun ka na rin, di punta ka na sa psychiatrist. Magagamot po yun, magagaling. Mas maaga, mas madali. Actually, mas madaling paggamutin ang active symptoms kaysa sa negative symptoms. Yun ang study. Okay? So, yan ang schizophrenia. Magkakaroon ka ba niyan? Ayun, nyo, pag nag-drugs ka, pwede. Lalo na marijuana. Okay, ang marijuana, ang laki ng risk factor niya. Ang taas ng tsansa na magkaroon, na pwede ka magka-schizophrenia kapag the-drugs ka, lalo na yung marijuana. Okay? Lalo na yung marijuana. So, alisin nyo na yan, iwasan. Okay? Yun. Ano pa ang kailangan nyo malaman?
So ngayon, tanongin, natatakot ka pa bang mabaliw? Okay? At ito pala ha, sa US, no? Siguro baka pang buong mundo na, pero sa US kasi yung pina-follow ko 1% lang po sa meron 1%. Okay, 1%. So ibig sabihin sa 100 may isa na schizophrenic, no? Or may schizophrenia. Isa lang. Kaya alam nga naman, kunyari ilang kayong followers ko, medyo mataas-taas na rin kahit paano. Alam naman lahat kayo may schizophrenia. Huwag ganun, no? Unless yung 1% nandito lahat sa mga followers ko. O hindi ganun, okay? So yun na. So alam mo na, no? Kapag ang isip mo, halimbawa, anak ka ng presidente, ikaw yung pinakamayaman, may nakikipag-usap ka sa alien, yung kanta, kinakausap ka talaga at ikaw lang, yung mga ganong klase pag-iisip, or nakakita ka, wala naman. Pero again, yung ibang tao makakasabi nun kung meron kang ganong klaseng hallucinations. Yung delusion din, tandaan ninyo, kapag gano'n yung isip mo, anak ka ni ganito, asawa mo si ganito, may gusto sa'yo si ganito, may yung lalo na yung mga malalaking tao, halimbawa si Beyonce, okay, may gusto sa'yo, sino to isa? Taylor Swift, mga ganun. Sino sa atin sa Pilipinas? Si Piolo Pascual may gusto sa'yo, okay, mga ganun na hindi naman kayo nagkikita, never pa naman. I mean, you know, paano mo naisip yan ang mga senyales ng schizophrenia. Okay. Pwede tayo malungkot, pwede tayo magkaroon ng anxiety, pero again, tandaan ninyo, basta may tamang kaalaman at management, naayos po lahat yung mga yan. Okay? Yun lang yung gusto ko sabihin. Kaya importante yung role ng psychiatrist, ng mga doktor, at ng mga magagaling na psychologist. Pero hindi kasi ako psychologist. Nag-aaral ako ng psychology. Nag-aaral ako may certificate ako ng cognitive behavior therapy sa Australia. Hindi ako dito practicing kasi wala naman ako lisensya. Hindi na ako nag-take ng mga ganung board kasi hindi naman yun yung trabaho ko. Okay? So yan, ina-apply ko lang yung aking psychology. Kaya lagi ko sinasabi yun para hindi nyo masisi. Baka sabihin nyo binubudol ko kayo, niloloko kayo. By the way, panoorin nyo ibang kong video, yung isang video na kailangan ko ng tulong nyo, panoorin nyo kasi totoo yung kailangan ko ng tulong. Okay? Panoorin nyo kung bakit at paano mangyayari yung hinihingian kong tulong sa inyo. Okay? Maganda yun. Kaso isip ko nga mag-open pa ng isang GCash account para kung ano yung mga pumapasok na pera doon, hindi ko nagagalawin diretso. Kahit hindi ko na tingnan, siguro tingnan ko na lang after. In fairness, may mga nagbigay maraming salamat. May mga nagbigay, ilan sila simula nung nilabas ko ng Biyernes? Isa. Maraming salamat po. Ako, hindi, happy ako doon sa isang yon. Kasi sinabi ko rin sa video ko na natatakot ako malaman na humingi ako ng tulong. Halimbawa, humingi ako ng 66 pesos, 50. Tapos hindi ako mabigyan. Parang yung magigising ako sa katotohanan na hindi lahat ng tao magbibigay ng 50 pesos or 60. Lalo na yung mayayaman na, yung may hirap talagang wala, okay lang yun. Understood ko na yun. Okay? Pero kunyari isa, ibig sabihin wala man lang empleyado dito na sumusweldo kahit minimum, tapos bigyan ako ng 50. Hindi sa pinipilit ko yung realization lang na gumagawa ako ng video weekly para makatulong sa mga tao, yung effort na ganito, alam mo yung mag-iisip pa ako, tapos yun, gagawa ko para makatulong. Tapos yung kunyari makahingi ako ng tulong, tapos feeling niya ayoko kasi kung ano man yung rason niya, yun lang yung loob ko na kita. Pero alam ko rin sa utak ko na may mga ganun talaga mga tao, may mga hindi lahat mabubuti. Hindi, pwede naman mabuti, tamad lang, pwede naman tamad siya mag GCash or ganun, no? So tanggap ko naman na yun. Pero yun lang, ayoko lang harapin yung katotohanan na yun na ay, hindi pa rin pala, no?
Pero ang sarap kasi na pakiramdam na successful, tapos bigla makikita nyo, mabivideo na nandun na ako sa isang lugar, nagtutalk ako about anxiety disorder. At yung pera na binigay nyo, pinapangkain ngayon ng mga followers na wala namang pera, pero nandun sa lugar na yun. Yung mga ganun. Sarap, diba? Mas masarap yun by sacrificing a little of your money, like 66, 50 pesos, tapos ganun na yung magiging resulta, diba? O kung yun nga, sabi ko sa video kung naman niloko kayo, lolokohin ko talaga kayo, sadya, lokohin ko lang, hindi, gusto ko lang magpayaman, lolokohin ko yung mga followers ko. Yung 50 mo, kung sabihin natin 100 binigay mo sa akin, talaga bang ikasasakit ng loob mo yung 100 na yun? Yung tipong naloko ko ni Coach Jeremy ng 100 pesos, hayop na yun. Naloko niya ako sa 100, diba? So yun lang, hindi, yun lang sinasabi ko, na ano lang ako, sana mangyari, gusto ko yun kasi ang dami nagsabi, doon ang galing yun, nasabi niya, sir, alam mo coach, harapin nyo na kung saan niya kinomen, coach, alam mo, mag-talk ka, pupuntahan talaga kita, although hindi lang siya isa, marami yung nagsabi, pupunta talaga ako, attend ako, lalo na kung isipin nyo, mag Luzon, Visayas, Mindanao tayo, syempre hindi na ako gagastos sa inyo ng sasagutin ko pati pagkain, yung hirap naman, hindi man ako ganun kayaman, okay? Hindi rin ako mayaman, normal yung nakakain ng maayos, nakakabili ng mga gamot para sa magulang, nakaka-scholar kahit papano, nakakatulong kahit papano sa mga may sakit on a regular basis. So pero hindi ako mayaman, kaya lang na makatulong sa kapwa, ganun lang. Okay, so with that, maraming salamat, bye.